Muli po, palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa buhay, Lord God, ng mga kasama po namin dito, Lord. Salamat po, Lord God, na kayo po, Panginoon, ang aming aasahan palagi, Lord God. Sustain us, Panginoon.
for this day, Panginoon, sa buong araw na ito, sa buong inyong word, Lord God, na mapapakinggan namin, Lord God, sa inyong lingkod. Lord, kayo po, Lord God, ang mailagay sa harapan, Panginoon, at kami, Panginoon, Lord God, ay makakapakinig, Lord God, ayon sa inyong salita, Lord God, sa aming buhay. Panginoon, Lord God, make us humble, Lord God, ang aming puso, make our hearts ready, our lips, our minds, Panginoon. Lord, kayo po manguna, Lord God, sa gagamitin yung ngayong gabing ito, Panginoon. Kayo po ang manguna, Lord God. Let your kingdom come in this place in Jesus' mighty name. Salamat po, pinagkakatiwala na po namin, Panginoon, ang susunod pa, Lord God, na mga mangyayari, Lord God, for this place, Lord God. Salamat po. To you alone, all the glory in Jesus' mighty name. This we pray. Amen. Thank you, Jesus. Amen, amen. Pwede ba bigyan mo si Lord yung pinaka-the best na praise? Come on, this moment, tayo po ay mag-pray muna. Come on, let's be in the presence of intercession. Oshika rabababakya rabashanda rabababakya rabashanda rababababashanda. Ora makya rabashika rababababahanda rabashika rababababahanda rabashanda rabababashanda. Shika rabashanda rababababakya rabashanda rabababa. Rabakya rababababahanda rabashika rababashanda. Come on. There's someone here, why we are praying, sabi ni Lord, is in need of strength, spiritual strength. If you are that person right now, come on, just seek the presence of the Lord. He is here. Come on, just start to pray. Come on, as you open your mouth, the Lord is giving you strength. Come on, the Lord is providing you strength. Come on. I don't know, baka may mga bagay na pinapanalangin ka at sinasabi ang Lord na ipanalangin mo. Come on, this is not the moment. As you open up your mouth, begin to pray. Come on, the Spirit of the Lord is here in this place. Come on, come on, don't underestimate the power of prayer. Rama baba kiara baba baba handa baba baba shika baba baba hande. Yara baba 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 kiara baba shika baba 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 handa. Come on, pray. Come on, pray. Come on, from that belly out living waters. Oh, baba 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 hande. Shika baba 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 handa baba 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 baba. Come on, if you need deliverance, come on this moment. The Lord is giving you deliverance. The Lord is giving you freedom. Come on, pray. Come on, sabi ng Lord, if my people shall humble themselves, seek my face, and turn from their wicked ways. Ang sabi ni Lord, I will hear from heaven. Come on, don't stop praying. Don't stop believing. Pray until something happens. You came here with a prayer in your heart. Kanina mo pang dala-dala yung prayer na yan. Come on. The Lord has heard you. The Lord has heard you right now. Come on, as you open up your mouth. Come on. There are doors opening right now. May mga pintong nabubuksan ngayon as you pray. Akala mo sarado na, binubuksan ulit ng Lord. Come on, pray. Oh,
Shikarabababahanda. Come on, the Lord is giving you strength. Come on, the Lord is giving you strength. Shikarababababahanda, babababa. Rababababa, even I can see there are things na parang imposibleng matanggal, imposibleng maalis. Today, ang sabi ni Lord, I will give fire from heaven. I will give fire from heaven. Tutupukin ko yung mga bagay na sa tingin mo hindi kayang maalis. In the name of Jesus, let the fire of God to flow. Yes, in the name of Jesus. Rabababababahanda. Yes. Shikarabababa. Shikarabababa. Rabababa. Fire flow. Fire flow. Fire flow. Fire flow. Fire that cannot be contained. Fire flow. Yes. Shikarababababahanda. Ramababababa. Come on, fill this place with prayer. Fill this place with prayer. Fill this place with prayer. Oh, we honor your presence. We honor your presence, Jesus. Sabi ng Bible, sapagat ang aking tahanan ay tatawaging lugar ng mga panalangin. This will be a house of prayer. Whenever you come here, every midweek, have a heart that is filled in prayer, have a heart that is expectant in the Lord. Because this is not just a house of prayer, this is a house of answered prayers. I do believe starting this moment, wala nang spirito ng barrenness in this church. After this moment, wala nang espiritu ng parang kapus lagi. But today, I am praying and I am declaring that starting this moment, every prayer na gagawin mo sa lugar na ito ay magkakaroon ng kasagutan. This will be a house of answered prayers. And Father, we honor you, Lord, today. We magnify your presence. Lord, please be seated, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated po in the very presence of the Lord. Praise God. Sino po ang pinagpala ng Lord ngayong gabi? At sino pong alam na may kayang gawin pa si Lord? Amen. Amen. Si Lord po ay masaya po na tayo po ay makitang narito ngayon at tayo po ay nagwa-worship. Sabihin mo na sa iyong katabi partner, parang naganda ka ngayon. Ano? Ay, huwag niya naman lagyan ng tawa, parang hindi ka panipaniwala. Sabi, partner, parang naganda ka ngayon. Parang namang naglulukuhan kayo, no? Alright. Ano po? So, this moment po, move. Bakit? Sabi po ng Matthew chapter 24, and the gospel of the kingdom shall be preached until the ends of the earth, and then the end shall come. Ano ba message ng apostolic? It's about the soon and coming king. It's about the kingdom of God. Yun yung ikot ng apostolic teachings kasi. So that means to say, malapit na talagang dumating si Lord. Kaya praise God. Ano po, dahil ikaw at ako ay narito at nagpapatuloy kay Lord. Kasi baka mamaya, anytime dadating si Lord, tapos ikaw ay kung nasaan kangkungan, di ba? Pipitasin ka ng kung sino, kangkungan no? Pero praise God, ikaw ay nagpapatuloy at ikay nasa Panginoon, even for those who are watching us online, praise God. Ano po? Dahil po,
alam ko and I know and I do believe, kapag dumating ang Panginoon, we will receive a warm welcome in heaven saying, welcome my child. Welcome my servant. Ano? Sino po ang excited na for tonight? Ngayon pong gabing ito po, hindi po ako mag-speak sa inyo. Sabi ko nga po sa inyo, ang church pong ito ay platform ng trainings. Ano po? Kaya po, today po, as we start po ang ating pong series regarding apostolic season, maganda po ang ating topic na pag-aaralan, pero hindi nga po ako magtuturo nito. Hindi ko na po papakahabaan ng introduction. Siya po ay lingkod ng Panginoon. Ito po ay maganda. Sunod sa aking nanay at mga kapatid. Siyempre ho, family first. Ano? Kaya pag may kita kang maganda, pamilya muna bago yung kasunod. Ano? Kaya siya po ay... Gusto niyo pagang bulahin ko pa? Papaganahan. Ano? Pero hindi ko na po papakabayan na magtuturo po sa atin, na isa po sa atin pong masisipag lingkod ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay po ng ating minamahal na Ate Sylvia de Torres. Palakpakan natin ang Lord sa kanyang life. Praise God. Sige nga po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Ayan. So, maganda at mapagpalang gabi sa ating lahat. Amen. Taas nga po ang kamay ng mga kumain na bago umalis sa bahay. Ay. Ayan. So, paalala lang po doon sa mga nakakain na. No? At kayo nabusog, yun po akong tutulugan. Kasi pagkabusog, masarap matulog. Amen. So, kalimitan dito, hindi pa kumakain. Paalala din po doon sa hindi pa kumakain. Baka ang kita nyo na sa akin ay mukha ng pagkain. Amen. So, praise God. So, salamat sa biyaya ng Diyos at ako'y kanyang pinagkatiwalaan sa gabing ito para ako ang kanyang gamitin, nagpahayag ng kanyang salita. Amen? So, palakpakan nga po muli natin si Lord. Hallelujah. Yan. So, atin muna nga pong bigkasin ang ating calling tools. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering sight to the blind, set liberty them oppressed, and to preach the acceptable year of the Lord because Jesus is the anointed one. Amen? So, yan. Hindi ko alam kung ako baga ay, kung ano ba nararamdaman ko ngayon. Ayan. Kaya, kailangan wag niyo ako tutulugan dahil hindi niyo naintindihan. Ako nararamdaman ang pakiramdam ko ngayon. Hallelujah. So, praise God. Time mo na. Akin muna pong isusuot ang aking pangalawang mata. Ayan. So, atin po munang basahin ang ating pong teksto na pag-aaralan na makikita po natin sa Efeso 1:16 to 17. Ang sabi po dito, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nalilimutang ipanalangin kayo. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoon, Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Tayo po sandali, O God, ibaba mo ako sa pinakamababa, Panginoon, at ikaw ang maparangalan, ikaw ang mataas. Salamat po, Panginoon, at dalangin din po namin, Lord, sa aming pamilya na naiwan sa aming tahanan o saan man sila naroroon, pakaingatan mo po sila, Panginoon, habang aming isinasagawa at pinagbubulay-bulay ang iyong salita. Salamat, O Diyos, sa iyo po namin, ipinagkakatiwala, Panginoon, ang gawain ito. Sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. So, gaya nga po kanina na nabanggit na tayo po ay nasa apostolic movement. So, kayo ay naniniwala na alam nyo na tayo po ay
nasa Apostolic Church. Amen po ba? So ang galawan nga po natin ay pang-apostol. Amen po ba? Kung ang galawan natin ay pang-apostol, ang ating panalangin pang-apostol din. Amen po ba? Na kung sa itay tatawagin nating apostolic prayer. Amen po ba? So dito, tuturuan po tayo kung paano po tayo manalangin ng maayos, ano? At kung paano ba tayo lalago. Amen. So ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan pong manalangin lumago. Amen. So handa na po ba kayo sa ibubuhos ng Lord? Amen. So pausap lang ho ha. Huwag po kayong matutulog. Amen. At huwag niyong sasayangin ang pagkakataong ito dahil ito po ay para sa ating lahat. Amen. So sabi po doon, ang apostolic prayer ay isang uri ng panalangin na nakaugat sa mga halimbawa at turo ng mga apostol sa bagong tipan. Sinasalamin nito ang malalim na pagnanais ng mga apostol na isulong ang kaharian ng Diyos at bigyan ng kapangyarihan ang mananampalataya na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Ito pong ating pag-aaralan, ito po ay isang panalangin ni Apostol Pablo para po doon sa mga taga-Efeso, na kung saan sila po ay mga mananampalataya na tulad din po natin. So dito po, ang apostolic prayer po ay hindi lamang po tungkol sa paghahanap ng personal na pagpapala, na kung saan noon ay ito yung ating nakamulatan, na kapag tayo nananalangin, inuuna natin ang ating sarili. Amen? Na yun ang binago sa atin ng Diyos. Amen po ba? Na kung saan meron na rin tayong karakter na katulad din po ni Apostol Pablo, na kung saan may malasakit sa kanyang kapwa mananampalataya. Amen po ba? So ang apostolic prayer nga po ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng personal na pagpapala, ngunit nakatuon sa espiritual na kagalingang pakikiisa kay Kristo at pagtupad ng layunin ng Diyos sa lupa. So, ibig sabihin po nito, nakatuong espiritual na kagaligan at pakikiisa kay Kristo at pagtupad sa layunin ng Diyos. Alam po ba natin ang layunin ng Diyos? Amen po ba? Alam po ba natin? Amen. Na kung saan, una sa lahat, ang layunin niya ay iligtas ang lahat ng tao. Kaya nga po tayo naririto dahil tayo'y mga iniligtas ng Diyos. Kaya nga po, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak para sa ikaliligtas natin. Amen po ba? Kaya naman, tayo ngayon ay nakatanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, dito po, si Pablo po ay nanalangin. Amen po ba? So ngayon, alam na natin ang layunin ng Diyos na iligtas ang maraming tao at ang layunin niya ay matupad ang kanyang layunin dito sa lupa sa pamamagitan ng ng mga mananampalatayang tulad ko, tulad mo, at tulad nating lahat. Amen po ba? So kung ano ang panalangin ni Apostol Pablo, ganon din po ang maging panalangin ng ating puso. Amen po ba? Na kung saan ay dapat tayong lumago spiritually. Amen po ba? So ano po ba yung mga panalangin ni Apostol Pablo? Amen? So sabi nga po doon, nanalangin po si Apostol Pablo para sa mananampalataya sa Efeso, humiling sa Diyos na bigyan ng espiritu ng karunungan na nagpapahayag upang makilala niya ng lubusan. Makilala niya na, ulitin ko po ha, yan. Hindi po ako ninenervyos. Hindi ko lang po talaga maaninag ng masyado. Palusot pa. Ayan. So, yun. Ayan. Talagang kayo'y gising takit ako nagagandang ngiti. Ayan. So, sabi po doon, humiling sa Diyos na bigyan sila ng espiritu ng karunungan at nagpapahayag
upang mas makilala nila ang Diyos at maunawaan ang pag-asa ng pagkatawag sa kanila. Amen po ba? So doon, sabi po doon, ay maunawaan ang pag-asa ng kanyang pagkatawag sa kanila. So, ibig sabihin, tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos. Amen? Lahat ng naririto ay tinawag ng Diyos. Amen po ba? At sabi doon, ang kanilang panalangin ay nagbibigay diin sa pagnanais para sa espiritual na kalinawagan at mas malalim na kaugnayan sa Diyos. Ano? Ang sabi doon ay kalinawagan at mas malalim na kaugnayan sa Diyos. Hindi po sapat lang sa ating buhay na tayo po ay naligtas. Amen po ba? Hindi rin kasapatan na ang ating mga kasalanan ay pinatawad. Amen po ba? Kundi, marami pa po tayong dapat gawin na kung saan ay kailangan po nating maging malalim pa ang kaugnayan sa Diyos. At yung po ay ang tayo ay maglingkod sa Diyos. Amen? Hindi sapat na, ay ako na may ligtas na, ay ako na may born again na. So ibig sabihin, enough na yon, wala ka nang gagawin. Hindi po yan ang layunin ng Diyos sa iyo. Kaya ka iniligtas para maging kabahagi ka sa layunin ng Diyos na makapagligtas ng maraming tao. Amen po ba? Yan. So sabi nga po doon sa isa pang kanyang sabi nga po doon sa Filipos 1:9-11, idinalangin ni Pablo ang pag-ibig ng mga taga-Filipos ay higit na sumagana ang kaalaman at lalim ng pangunawa. Yan. Ibig sabihin po noon, yung mga ipinapanalangin pong mananampalataya ni Apostol Pablo ay alam na nila ang pag-ibig ng Diyos. Pero bakit siya'y nanalangin pa? Ang sabi niya ay higit pa, no? Na sumagana ang kaalaman at lalim ng pangunawa. So, ibig sabihin po dito, kailangan yung pag-ibig na naranasan nila sa Diyos ay dapat ding iparanas nila sa iba para makilala na lubusan ang ating Panginoon. Kung anong pag-ibig na meron tayong natanggap buhat sa Diyos, dapat ito'y maibahagi natin sa iba para makilala nila ang ating Panginoong Jesus. Amen? Yung testimony ng buhay mo, na kung papaano ka minahal ng Diyos, ibahagi mo yan para siya din ay makaranas din ng pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Tingnan nyo inyong mga katabi. Tingnan nyo nga kung gaano sila kapogi, kung gaano sila kaganda. Amen po ba? Alam nyo po ba, kahit ganyan ang mga itsura nila, mahal yan ang Diyos. Amen po ba? Mahal yan ang Diyos. Amen po ba? Kaya sila naririto dahil mahal sila ng Diyos. Kaya rin tayo nananatili sa church na ito dahil nadama natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen po ba? Dahil kung ang makakasama mo ay wala namang kamahal-mahal na nakikita ka, na mahal ka niya, hindi ka naman magtatagal dito. Amen po ba? Pero dahil may nagpadama ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, nananatili tayo dito at nagpipilit tayo na lumago sa Panginoon. Amen po ba? Hindi ang nais mo lang ay ikaw ay maupo diyan, makinig lang. Kundi nasa isip mo kung paano ka ba lalago at kung paano ka ba magagamit ng Panginoon at kung paano ka ba makapaglilingkod sa Diyos para maisakatuparan yung layunin ng Diyos dito sa lupa. Amen po ba? So sabi doon, ang panalangin ito ay nagbibigay diin sa apostolic concern. Amen. Ramdam natin yon. Ramdam natin sa bawat isa ang concern natin sa isa't isa. Amen po ba? Amen. Ayan. So ramdam natin sa ating magkakapatid dito yung concern sa bawat isa. Kita nyo, yung mawala lang saglit, yung makaliban lamang, alam na alam mo kung sino ang liban.
Kasi bakit? Napamahal ka na sa Kanya. Mahalaga na siya sa iyo. At yun ay isang apostolic concern na. Ano? Na agad mong ipinapanalangin yung tao na yun. Amen po ba? So sabi nga, ang panalangin ito ay nagbibigay din sa apostolic concern para sa moral at etikal na pag-unlad ng mga mananampalataya. Ang mga panalangin ng apostol ay makapangyarihan din. Amen. Powerful ang prayer natin. Naniniwala kayo doon? Amen. May nangyayari. May nangyayari sa ating panalangin. Kasi hindi ka mag-aaksaya ng panahon at oras kung wala kang nakikitang pangyayari. Ay nasa apostolic movement nga tayo, no? Nakarararans tayo ng signs, wonders, and miracles. Amen po ba? At alam niyo po ba, bakit ako na born again? Yan agad ang pinadama ng Diyos sa akin. Amen? Pinakita niya sa akin agad ang kamanghamanghang bagay. Gaya na lamang po ng, kaya ako naniwala diyan sa ating deliverance. Talagang naranasan ko ang kanyang pagkilos. Ako po ay simula nung ako po ay simulang magka-menstruation, hanggang sa ako po ay magkaasawa, talagang pinahihiraman po ako ng dysmenorrhea. Hanggang sa nayakag po ako ni na pastorang umattend doon sa Deliverance Crusade. At talaga namang pong pinaranas hanggang ngayon, hindi ko na po siya naramdaman. Kaya ako po talaga'y doon nga po na ako'y nanatili at naniwala na makapangyarihan po ang panalangin nating lahat. Amen po ba? Ayan. So, ito ang dapat panalangin sa araw na ito sa marami ang lalapit kay Kristo at maligtas. Alam niyo po ba? Marami ang lalapit kay Kristo at maliligtas saan? Sa pamamagitan ng pagsunod mo kay Kristo. Sa paraan ng pagpapadamo ng pag-ibig ni Kristo. Amen po ba? Kaya tayo naligtas kasi may nagpadama sa atin na mahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya po, yan po ang dapat na karakter nating lahat. Sabi nga, ang oras ay tumatakbo at dapat tayong maging mapagbantay sa pagsunod sa utos ng Panginoon sa simbahan na humayo at gumawa ng mga alagad. So kailangan po talaga sa ating buhay, tayo po ay lumalago. Amen po ba? Let's sabi nga po ay tayo ay nakakapag-multiply ng iba pang mga leaders. Amen po ba? Hindi ka masiyahan na ikaw lamang ng ikaw ang leader. Amen? Ikaw lang lagi na ang bangka. Amen po ba? Kailangan tayo po ay nagmumultiply. Amen? Nag-grow po tayo bilang isang mananampalataya. Amen po ba? Kaya sabi ko nga, naalala ko yung katuroan noon ni Pastor Shem na kung titingnan mo ay wala sa kanya. Pero hindi tayo sa kanya titingin sa bibiyayang pagkakalob sa kanya ng Diyos. Hayaan nating palabasin kung anong merong gift na ibinigay sa kanya ang Diyos. Huwag nating lilimitahan ng isang tao base lamang sa ating nakita sa kanya. Amen po ba? Dahil hindi mo alam, dahil hindi mo isip ang isip ng Diyos. Amen po ba? Kaya hayaan mo na palabasin natin kung anong merong kakayanan siya. Amen? Tulungan nating mailabas yun. No? Hindi yung panghinaan mo pa siya. Amen po ba? Gaya nito, hindi ko ina-expect na ako ay tatayo sa anong ito at tunay na hindi ko alam kung anong pagpupulong na mayroong gaganapin doon sa loob ng kwarto. Akala ko kung ano lamang meeting yun. Pero wag ka unang bula, ako pala ang tatayo din. Praise God. Kasi sinasanay na tayo, hindi pwedeng paupo-upo lamang si Sister Sylvia Dian at nagpapataba ng tiyan. Masama po yung laging nakaupo, tumatabahan tiyan. Kita niyo ako. Sa isang araw, wala na akong tiyan kapag ako'y laging tatayo dito. Amen? Praise God! Kaya yung malalaking tiyan dyan, tayo-tayo din. Tayo-tayo din nakakapamayat din Hallelujah. Praise God. So, dapat tayong gumising na. Amen po ba?
Gising na! Tama na ang patulog-tulog. Amen? Sa paglilingkod. Dapat tayong gumising mula sa kampanteng pagkatulog at maging mapanalanginin sa sandaling ito. Amen? Yun po yung introduction lamang. Amen? Ay talagang tayo po ay ang ating mentor po ay ganun katinding mag-introduction. Kaya po nahawa na rin po talaga. Tayo yung sinasabing tayo magkakapamilya, naghahawa-hawa na. Amen po ba? Humahaba na rin ang introduction ng inyong lingkod. Hallelujah. So sabi nga po doon dadako na po tayo sa ating talakayan. Ayan. Pumalakpak nga po ang interesado pa sa salita ng Diyos. Amen. Praise God. At ako talagang ginaganahan sa inyo sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? So sabi nga po doon sa ating tatalakayin, ang mga apostol sa unang iglesia ay madalas na nananalangin para sa paglago ng simbahan, sa pagpapalakas ng mga mananampalataya at sa katuparan ng mga layunin ng Diyos. So, kailangan taglay po natin na tayo madadasalin. Naalala ko nung ako po ay Bible study pa noon ang tawag. Doon po, halos may 5 taon yata ako nagba-Bible study. Pero hindi ko po talaga sila nadala dito. Bakit? Kasi po, ang ginawa kong pagsunod sa pastor. No? O punta ka doon, yung Bible studyhan. Hindi po yung totoong pagsunod sa Diyos. Pero kapag ang ginawa nyo, yung totoong pagsunod sa Diyos, dahil meron kang pag-ibig na ibinuhusay ng Diyos, makikita mo, naririyan lahat ang iyong mga sinesheran. Amen? Kaya kailangan, huwag po tayo susunod sa salita lamang ng tao, sa salita po ng Diyos, sa utos po ng Diyos. Amen po ba? Dahil kapag utos ng Diyos ang iyong sinunod, may nangyayari. Pero kapag ang utos lamang ng tao, sa tao ko lang talaga sumunod, walang mangyayari. Amen. So, dapat tayo ay isang mga mananalangin. Gaya ng pagkakakita sa akin, ayun na ang magdadasal, ay pagkakabata namang magdadasal na rin. Ay dun ho sa amin doon sa amin ho sa Libho, ang alam ko magdadasal, ay yun ho mga nasa 80s na. Ay, ako yata ho na mukhang 18 pa lang. Ayan. So, yan. Hallelujah. Praise God. Yan, nawawala tuloy ako. So, una po, ay sabi doon po ay, yan. Nananalangin ang mga apostol para sa lakas ng kaloob at pagbibigay ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen? Kaya nga po kanina, diga, daman nyo yung lakas at tapang na nadama na ibinuhos ng Diyos kanina sa atin. Kasi nanalangin muna tayo. Amen po ba? Amen? Amen. Ayan. So, yun po. Sabi po doon, ay doon sa Gawa 4:29-31, at ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa ng mga kababalaghan o pakita na sa atin at patunay na talagang tayo ay nasa apostolic movement. Amen po ba? Na nakagagawa ng mga kababalaghan. Amen. So sabi po doon, at sila ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So, ang banal na Espiritu po ang nagbibigay sa atin noon ng tapang at lakas. Amen po ba? Kita nyo kanina, hindi ko alam kung ano aking gagawin. Sa totoo lang, ako'y umaral na ng umaral sa amin, pero walang tumatak sa aking isip dahil sa nervyos ko. Dinaan ko na lang talaga din sa sayaw kanina, pangalis ng nervyos. Pero Lord, salamat. Nauna ang prayer. Amen? Ibinuhos yung banal na Espiritu ng katapangan. Amen po ba? At ngayon ay matapang na humaharap sa inyo. Amen.
Ayan. So, yung po. Ayan. So, paano nga ba tayo talaga mapupuspos ng banal na espiritu? Siyempre, meron kang una, Panginoong Hesus sa puso mo. Amen. Hindi ka kayang puspusin kung wala ka pang Panginoon sa iyong puso. Pangalawa, ay ikaw ay talagang mapapanalanginin. Amen po ba? Kita nyo naman tayo na manalangin, grabe, ang puspos ng banal na espiritu. Amen. Kita ninyo at kayo mga mulaga pa. Dahil kung wala sa inyo ang banal na espiritu, kayo ay tulog na. Amen. Kasi bakit? Ang banal na espiritu, pag siyang kumilos, tayo'y alive na alive, buhay na buhay. Okay, tako kayo, wala sa inyong namumungay ng mata. Kasi bakit? Puspos ng banal na espiritu. Amen! Ayan. At mayroon syempre malinis na puso, hindi lamang malinis na mukha. Amen po ba? Kita nyo, hindi naman kayo pupunta dito na madumi ang mukha ninyo Ay higit sa lahat, pupunta kayo dito na tiyak na malinis ang inyong puso. Bakit? Kasi haharap kayo sa Diyos. Amen po ba? So, kung gusto nyo kayo ay mapuspos ng banal espiritu, ay kailangan pong may malinis tayong puso. Bago tayo dumako dito, kung tayo may mga kagalit, may mga kasamaan ng loob, ay kailangan po napatawad na natin sila. Amen po ba? At tayo nakipagkasundo na tayo. Amen po ba? At syempre, mapupuspos ka din ng banal na espiritu kung mayroon kang paghahangad talaga sa presensya ng Panginoon. Amen? Kung ikinakikisabay lang, pero hindi mo naman hangad, basta gaya-gaya effect lang, wala mangyayari. Hindi ka mapupuspos. Pero pag inasam mo, Lord, talagang, I need your presence, Lord God. Oh, nag-English ako first time. Ngayon, kasi puspos ng banal na espiritu. Amen. Kita nyo, sa totoo lang po, ako po'y mahina sa Ingles. Kaya noong po kami ay nagbi-victorious, yung exam, hindi ko po talaga maunawaan. Pero kung Tagalog yun, baka talagang ako'y laging perfect. Hindi ko po kasi maintindihan. Kaya sabi ni Pastor Sam, may Tagalog naman ika niyan. Sabi ko, hindi agad sinabi. Hindi ko naintindi. Hindi po sinabi, pasensya na. At talagang ako'y pinahirapan doon sa English na yon. Kaya naman, ay di tulad-tulad din sa mga kumarihan. Kasi hindi ko po talaga maintindihan minsan kung anong sinasaad doon. Ayan. So, yun. Kaya kayo, kung huwag kayong mahiya, kung katulad ko kayong mahina sa Ingles, sabihin nyo lang. Kasi mahihirapan po kayong umintindi kung mahina po talaga kayo sa Ingles. So, yun po. Bakit ba napunta ang usapan natin doon? So, yun. So, pangalawa, nananalangin ang mga apostol para sa espiritual na paglago ng simbahan. So makikita po yun sa Efeso 1:17 to 18. So yun po yung ating teksto. So nanalangin si Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Efeso. Hiniling sa Diyos na bigyan sila ng espiritual na karunungan at kapahayagan upang mas lumalim ang kanilang kaalaman sa Diyos. Amen. So yun po, kailangan daw po ay lumalago, may paglago sa simbahan. Kailangan ipinapanalangin natin ang ating church para sa ikalalago nito. Sabi doon, humingi nga siya ng espiritual na karunungan at kapahayagan upang mas lumalim ang kaalaman. So, yun nga po, kailangan po, kung pag ikaw ay nag-grow, ikaw ay lumago, lalago ang ating simbahan. Amen po ba? Sabi nga, magiging productive tayo. Amen po ba? Tayo po ay mamumunga. Amen po ba? Makikita na ikay lumalago kapag ikaw ay namumunga. Kaya tingnan ninyo, ako gay lumago na, ba't wala pa akong dala? Amen? So, kayo na makapagsasabi kung kayo bagay lumalago. No? Kasi ang lumalago ay namumunga. Hindi yung namumunga nga lamang. Ayan. So, sabi nga doon,
meron tayong vision. Amen po ba? So dito sa simbahan natin. So kailangan yung vision natin talagang lakaran natin. Amen po sa biyaya na kaloob ng ating Panginoon. Na kung saan yung vision na yon, kailangan ang Diyos talaga ay napapapurihan at napaparangalan doon sa vision nating iyon. Amen po ba? Sa palagay mo kaya mapapapurihan ng Lord kung di mo nilalakaran yung vision mo. Alam mo po ba, sa ating vision, sasamahan po tayo ng Diyos dyan. Kasi ang hangarin natin at motibo ng ating puso ay siya'y mabigyan natin ng parangal. Amen po ba? So, yun po. So, pangatlo po, nananalangin sila para sa pagpapagaling at pagpapalaya na nga po tayo. Ano? Yung tayo nagpapasalamat dahil meron tayong inner healing and deliverance. So, masasabi po din, makikita po natin yun sa Gawa 9 verse 34. Sabi doon, ayusin mo ang iyong pamumuhay. Gayaan ba ang leader? Pahiga-higit patulog-tulog lamang. Amen po ba? So sabi kay Inkas ay pinagaling ka na ni Jesucristo, tumindik at ayusin mo ang iyong higaan. Di pag inaayos ang higaan, itinatabi na. Ibig sabihin, hindi na matutulog. Amen po ba? Kaya bawal dito ang patulog-tulog na. Panahon na, ng paglago mo. Amen po ba? Manalangin ka sa Panginoon. Una, lumago ka sa pananalangin para lumago ka. Amen po ba? Ikaw ay maging kagamit-gamit sa kaharian ng Panginoon. Amen. So, yun po. Sabi nga, malapit na ang pagdating ng ating Panginoon, kaya panahon na para tayo ay tumayo. Amen po ba? At tumindig. Tama na. Tama na yung tayo ay patamad-tamad at lagi nang patulog-tulog. Amen. So, dadako naman po tayo doon sa pagsasabuhay. Kung paano ba natin ito ipapamuhay. Yan. So, sabi po doon, ang pagiging madasalin ay isang mahalagang aspeto ng buhay Kristiyano, Paglinang ng mas malalim na relasyon sa Diyos at paghanay ng ating sarili sa Kanyang kalooban. Amen? Narito ang 4 na hakbang upang matulungan tayong mas maging madasalin. Amen. So lahat tayo mapapanalanginin. Amen po ba? Ang dami nga pong kasali sa prayer, sa prayer meeting. Amen po ba? Hindi na nga po magkasya, nag-aagaw-agaw na sa o sino ang makakapasok. Amen po ba? So nakikita na tayo po'y nag-grow na. Noon po, kami lagi ay 4, nagpapalit-palit na ho kami ng mukha. Kami na sa gayong araw, kami pa rin ang magkakasama pero ngayon nakikita po, nag-grow na po tayo. Amen po ba? Pati yung ating faith nag-grow, ang dali na ng answer ng prayer ng Lord sa ating mga prayer. Kasi alam niyo po ba, kapag tayo lumalago, matindi ang pagsagot ng Panginoon sa ating panalangin. Kasi bakit nakikita ka na ikaw ay namumunga na, productive ka na. Amen po ba? So yun po. So una po doon, maglaan daw ng regular na oras sa pananalangin. So makikita po yun sa Marcos 1:35. Sabi doon, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nananalangin. Imagine, si Jesus Christ madaling araw pa'y bumabangon na. Kaya wag po kayong mag-alala. Meron din po tayong 3 o'clock a.m. na pananalangin. Tayo po ay bumangon, sabi sa akin. Sabi po sa akin, ay bumangon ka na at ikay manalangin. Kung ang Panginoong Hesus ay bumabangon na madaling araw, tayong lahat ay babangon na rin at tayo a-attend doon sa 3 o'clock a.m. prayer meeting. Amen po ba? So, yun. So, kailangan i-prioridad natin talaga ang pananalangin. Amen? Meron tayo talagang laang oras. Hindi po pwedeng uubusin natin lahat ang oras at wala nang matira para sa Diyos. Amen? Sabi nga lagi ko naririnig kay Rev Tim, yung wag daw leftover. Wag daw yung tira-tira na lang. Amen po ba?
Yan. So, kailangan po, meron po tayo talagang inilalaang oras. Dapat pagising pa lang natin sa umaga, nananalangin na tayo. Kung meron ka mang katabi, huwag mo muna kausapin yan. Hayaan mo siya sa kanyang pagharok at ikay manalangin. Amen po ba? Hayaan mo muna siya. Huwag mo muna siyang kausapin. Manalangin ka muna. Amen po ba? At dapat po talaga, lagi na nakakabit sa ating buhay ang pananalangin. Ano? Number 2, manalangin ng may mapagkumbabang puso. Ayan. Sabi sa 2 Chronica 7:14, ang sabi po doon, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay mapagpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila at patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanila ang lupaing katiwasayan at kasaganaan. Wow! Amen! So, ibabalik daw po sa atin ang lupaing katiwasayan at kasaganaan. Kailangan daw po lamang tayong magkaroon ng kapakumbabaan. Ano? Humingi tayo ng tawad sa Diyos, hindi lamang basta tayo hihingi ng tawad, tapos uulitin. Hindi po gayon ang paghingi ng tawad. Ang paghingi ng tawad may kalakip na pagsisisi. Yung maisip mo pa lamang ikaw ay naa-allergy na. Amen po ba? Ay, ako'y aayaw na. Yung diring-diri ka na doon sa kasalanang nagawa mo. Amen? Dapat ganun. Paghihingi tayo ng tawad, hindi na natin babalik-balikan pa. Amen po ba? So, sabi nga doon, magkaroon din daw po tayo ng kadesperaduhan na hanapin ang mukha ng Diyos. Amen? Yung pong pananalangin na kung saan ay desperado. Gusto ko talaga po kayong maramdaman. Gusto ko talagang makita kayo. Gusto ko malamdaman yung presence mo. Hindi yung panalangin parang wala lang. Nasabi lang na nanalangin. Kailangan mo talaga, ikaw desperadong maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Yung may marinig ka ring tinig, buhat sa Kanya. Amen po ba? Yun po. Nais mo talagang ikaw gustong-gusto mong makaharap. Na talagang may kailangan ko talaga ito. Gustong-gusto ko talaga. Yun, ganun po dapat ang pagnanais ng ating pananalangin. Amen? At yung taimtim tayong nananalangin sa Kanya. Number 3. Nandyan pa po ba kayo? Ayan. Praise God. So sabi po sa number 3, wait lang po. Manalangin ng may pananampalataya, kung saan makikita po natin sa Marcos 11:24. Sabi po doon sa Marcos, sabi doon ay, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Amen. So sabi doon, ang pananampalataya po ay susi na mabisang pananalangin. Amen. Huwag kayong mananalangin ng walang pananampalataya. Kailangan po ay meron kayong pananampalataya. Dapat tayong maniwala na dinirinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Yan. Dapat na sa isip mo, kaya ka mananalangin, alam mong may Diyos na dirinig sa iyong panalangin at ikaw ay sasagutin. No? Sabi pa na, kaya sagutin ayon sa kanyang kalooban. At mas maganda kung ang ipinapanalangin mo talaga ay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Ika nga'y timing. Timing? Ang panalangin ko yung pala will din ni Lord. Di, instant agad ay makakamtan mo. Amen po ba? At kung meron kang panalangin na hindi naman natugon, huwag kang malulungkot. Tuloy ang iyong pananampalataya. Dahil sa iyong pananampalataya, diyan kikilos ang Panginoon. Amen po ba? Ayan. So, ang panalangin ay nagpapahayag ng pagtitiwala sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Hinihikayat tayo ni Jesus na manalangin ng may pananampalataya. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa kakayahan ng Diyos na sumagot
ay napakahalaga para sa isang buhay na may panalangin dahil pinalalakas nito ang ating pagtitiwala sa kanyang provision. Amen po ba? 3 bagay lamang po ang masasabi ko doon kapag mananalangin ka at makikitaan ka ng may panalangin, may pananampalataya. Una, manalangin. Pangalawa, magtiwala. Pangatlo, tumanggap. Yun pong 3 yun. Amen po ba? So, number 4 po. Manalangin ng walang patid. Ayan. So, sabi po doon sa 1 Thessalonica 5:17, maging matyaga sa pananalangin. Yan. Kailangan taglay po natin ito. Tayo po ay matiyaga sa pananalangin, walang sukuan. Amen. Ang matatapang ay hindi sumusuko. Ay, ang kaloob sa atin ng banal na espiritu ay ano? Katapangan. Amen po ba? Kaya ang mga mananalangin hindi sumusuko. Tuloy-tuloy ang pananalangin. Amen? Walang patid. Amen po ba? Sabi nga doon, ang buhay na may panalangin ay isang patuloy na nakikipag-usap sa Diyos sa buong araw. Hindi lamang sa itinakdang oras. Ang panalangin ay isang saloobin ng puso kung saan maaari tayong palagi ang nakikipag-ugnayan sa Diyos at nagpapahayag ng ating mga iniisip, alalahanin, pasasalamat, at pagsamba. So yun po, kailangan tayo po ay manalangin lagi sapagkat ito po yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos na kung saan ay ipinapahayag natin ang ating mga nasa sa loob at pagpapahayag din natin ng ating pasasalamat at pagsamba sa Kanya. Ang pananalangin po natin ang siyang nakapagpapagalaw sa kamay ng Diyos. Ang pananalangin po natin ang siyang kaparaanan ng Diyos para maisakatuparan niya ang kanyang layunin. Kaya kailangan tayo niya para manalangin, para maisagawa niya ang plano niya sa atin sa lahat. Layunin niya na mailigtas ang lahat. Tingnan niyo, ang ating panalangin, minsan nalilimutan na natin ang ating sarili. Amen po ba? Mas ipinapanalangin na yun. Yun po ang nakakikitaan na tayo po ay nag-grow na. Amen po ba? Hindi na tayo makasarili. Amen? Ang iniisip na natin ay ang kapakanan ng iba. Amen po ba? At kapag naman nakita natin na sinagot ng Diyos, ay grabe, mas tuwang-tuwa pa tayo kaysa sa kanila. Bagamat sila itong tuwa at dininig ng Diyos, pero mas higit na tayo ay natutuwa dahil kinilusan sila ng Diyos. Amen po ba? Kita nyo, kapag kayo'y nanalangin at ipinalangit gubaling, ay grabe ang tuwa mo. Amen po ba? Ay daing pa ang tumama sa kung saan. Ano? Nanlipak-limpak. Aba, ay ang galing naman naman talaga ng Lord eh. Hindi ako pinahiya. Kaya sabi doon pag ay Lord, wag mo ako ipapahiya. ikaw ang ano dito. Pangalan mo nakataya dito. Amen po ba? Kaya wala tayong duda sa pananalangin. Kasi hindi tayo ipapahiya kailanman ng ating Panginoon. Amen? Kasi nakikita niya na lumalago na tayo. Amen po ba? At ang laman ng ating puso ay kung ano ang layunin ng Diyos. Sigit sa lahat, tayo'y ang taong nag-grow din ay lumalakad na sa salita ng Diyos. Ang kanyang buhay ay naka-inline na sa salita ng Diyos. Amen po ba? At tayo ay nasa Kanya ng katuwiran. Ayan. So kung yan ay katangian mo na, isbig sabihin yan, ikaw ay nag-grow na. Amen? At patuloy na tayo ay magagamit sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? So ang ating conclusion ay sa verse Jeremiah 20:12-13, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin. At diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Napakabuti po na Diyos. Sa Diyos po ang papuri. Praise God.
Tayo po muna'y manalangin. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Today, napakadakila mo. Napakabuti mo, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong magandang layunin sa aming buhay. Ang kami ay iligtas. Hindi lamang, Lord, maging kabahagi kami sa iyong kaharian, Panginoon. Na kami pagkatiwalaan mo na gamitin para maganap ang iyong layunin, Panginoon, Lord God, na iligtas ang maraming tao. Yan naman ang dalangin namin. Lagi mo kaming puspusin ng banal na Espiritu, Panginoon, upang ang tapang at lakas ay patuloy na sumaamin, Panginoon, Lord God. Lord, salamat po dahil binago mo kami. Ngayon, Lord, kami, Panginoon, ay namumuhay na sa iyong salita na kung saan po namin, Panginoong, gabay para may makalakad sa iyong katuwiran, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, Lord God, na ilagay mo sa aming puso ang kapanabikan, Panginoon, na kami ay laging makipagdulog sa iyo. Lagi mo kaming uhawin sa iyong presensya, sa iyong salita, Panginoon, Lord God. Lord, salamat po. At Lord God, ang karunungang nagbubuhat sa iyo upang magawa namin ng tama at kalugod-lugod ang iyong mga kautusan, Panginoon. Salamat po, at hayaan mo pa na lalo pa kaming lumago, Panginoon, Lord God, at mamunga ng sagana. Kung sa gayoy, mabigyan ka namin ng karangalan at kagalakan. Salamat po, Panginoon, O God. Sa iyo ang papuri, pasasalamat. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Mabiyaya po ang Lord. Ngayong gabi ay tayo ay tinuruan ni Lord na hindi lang po basta manalangin, kundi po tinuruan tayo ni Lord to yield to His will. Everybody say with me, yield to His will. Alam niyo po, ang buhay po natin ay nakaangkla lang if we will learn how to yield in the will of God. Kung paano ba tayo, alam mo yun, sasama, lalapit, at mapapapunta sa kalooban ni Lord. At ang pananalangin po, isa po ito sa kaparaanan ng Panginoon. If we are an apostolic church is a praying church. Amen? Kaya sabi mo sa iyong katabi, magpe-pray tayo. Hindi lang kapag may time. Kaya sabi mo, hindi lang kapag may time, kundi all the time. Amen? Kasi po, ang panalangin, dadalhin po niyan talaga tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya po, kung tayo po ay kulang sa pananalangin, kulang po tayo sa instruction ni Lord. Hindi natin maririnig ang kanyang direction. Kaya, I encourage everyone to pray. And Ate Sylvia, good job. Palakpakan natin ang Lord sa kanyang life. Hindi ito yung huli kasi humanda ka kasi matindi pa yung gagawin ng Lord sa life mo. Hindi ka lang pang dito, hindi mo alam. One day, I know and I do believe the Lord will send you out. Hindi lang dito, kundi gagamitin ka din ni Lord to build church, to raise leaders, to expand the kingdom of God here on earth as it is in heaven. Amen? Sino po ang gustong sumunod? Tanyo, ayaw nyo na. Paano kayo i-upgrade ni Lord? Amen? Kaya praise God. Again, palakpakan natin ang Lord sa kanyang life. Ano po? This moment po, tayo po ay dadako po sa atin pong offering. Tayo po ay nagkakalob sa Panginoon with one purpose in mind, and that is to expand the kingdom of God. Amen? At the same time, hindi ko nahabaan yung atin exhortation sa offering. If you have with you your vision offering, pwede nyo pong ilabas na yung inyong vision offering. Baka kasi po mag-2026 na, ay panibagong vision na, times 2 na ho dapat na ibibigay nyo. Kung wala po kayong naiwanan yung inyong mga sobre, may sobre pa po tayo ng vision offering sa likod, kaya hindi paki-assist na lang. Again, para saan bang vision offering? Ito po ginagawa natin for us to expand the kingdom of God through fulfilling the vision of the Lord. Ano po? Ano ba ating vision for this year? Ang vision po natin is to raise more people
for the advancement of His kingdom. At kita naman po natin kanina, si Ate Girly, di ba? Ang galing magpakanta, no? Iniwanan ko na sabi niya, bakit inalisan mo ako ng kasama? Dahil nasanay siyang kasama niya lagi si Ate Lori. Sabi ko sa kanya kanina, yan po ay paghahanda sa inyo. Ano? Hindi din natin alam, mamaya si Ate Girly magkaroon na tayo ng outreach. Tagasan nga ka, Ate Girly, talaga? Taga? Antique. Tama, gaminig ko. Mindanao. Pero sa Mindanao? Bukidnon. Meron na tayo sa Bukidnon. Sa Kuliat na lang, Wala pa tayo sa Kuliat Bungahan. Hindi natin alam. Si Ate Girly, inihahanda lang pala ng Lord para doon maging worship leader. Pero bago naman kayo i-send out, make sure naman na meron kayong kapalit din Hindi pwede kayong i-send out nang kayo ay iiwanan ninyo na bakante dito. Po? Kaya praise God po. And the rest of the team, sila po Michael, sila po Aldrin, sila po ating tinetrain din. And glory to God. Nakakita na tayo ng isang set ng simbahan na ipapanganak for the glory of God. Amen? So that's the vision of the church. Hawakan po natin ating mga offering and let's pray for our offerings, Father. Salamat for giving us, God, this opportunity to give to a God like you. We are not giving in vain, God, but we are giving with a purpose, and that is to advance your kingdom here on earth. Panginoon, ang dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa na magtatanim, pagpalain mo ng lubos. At Lord, sa mga hindi po mga makakapagbigay, pagpalain mo din sila upang sila din, Panginoon, makabahagi sa ganitong gawain, Panginoon, na sila'y makatulong kung paano, Panginoon, nais namin na ang J1 Iran, this 2025 will be a year that is full of fruits, Panginoon. Kami mananagana, Panginoon, sa bunga sapagkat yun ang pangako mo. Ang lahat ng nakaugpong sa'yo'y hindi, Panginoon, naputigilan ng bunga, kundi lahat sila'y nananagana ng bunga. At Lord, ito ang deklarasyon ko sa bawat isa. As they abide in you through giving, let them bear much fruit. We love you, Lord. We entrust to you this day. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede po tayo magbigay our offerings and vision offerings for the Lord. Jesus, we'll live for your name. We'll never be ashamed of you. I praise, and all we ought to take it all, take it all. Jesus, we'll live for your name. We'll never be ashamed of you. I praise, and all we ought to take it all, take it all. Jesus, we'll live for your name. We'll never be ashamed of you. I praise, and all we ought to take. Let's stretch our hands towards the offering. Panginoon, salamat. Come on, let's stretch our hands. Panginoon, salamat for the opportunity for us to give to you. Panginoon, dalangin lang namin, hayaan mo, Lord, lahat ng kaloob ng bawat isa ay maging mabangong sa iyong harapan. Salamat, Panginoon. We honor you, Lord, to our finances. Lord, thank you, Lord, for giving us JA1 Church. Come on, this moment, can we just pray for the church? Come on. Open up your mouth. Come on, start now to pray. Who among you here is blessed dahil meron siyang local church? Who among you here is blessed kasi meron siyang local church? Pray for your local church. Come on. Ang local church, this is a gift of God. Kaya right now, come on, pray. Pray. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Lord, right now we bless your church. This is your church, Lord. This is an extension of the kingdom of God on heaven, oh God. Lord, right now today we pray, oh God, let this church prosper in all ways. Not just in one aspect, not just in two aspects, but in every aspect, Panginoon. Lord, hayaan mo, Lord, ang aming vision to raise more leaders for this year, Panginoon. Let it come to pass, O God. As we continue to train
empower people to do your will. We pray, O God, hayaan mo, Lord, ang church na ito will become fruitful, Panginoon. Many leaders, many pastors, many apostles, evangelists, teachers, yes, pastors, will be raised dito sa church ito. Of prophets, O God, will be raised in this church, O God. At Lord, dalangin lang namin, O God, let every one of us bear fruit, O God, as it is your will. Salamat, Panginoon. At Lord, sa bawat isa, Lord, sa aming pag-uwi, Panginoon, let your troubling mercy be upon us, O God. Cover us by your blood. Cover us by your power. Cover us by your mighty presence. Pwede ba this moment, let us all arise, tayo tumayo. May I invite the worship team once again. Let's worship the Lord. Walang hanggang kitang sasambahin. Worship them. Come on, let's worship together. Come on, sing it out to the Lord. O walang hanggang sasambahin. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang buong laman. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko. O nais kitang maranasan. Nais kong ika'y maranasan. Tibok ng puso ko, ikaw. Come on, sing it out loud to the Lord. Ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalam. O walang hanggan. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, come on, let it be a prayer of your heart. Ang lalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin. Come on, let it be a prayer of your heart. As long as you live, Lord, buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin. O walang hanggang sasambahin. Panginoon, ito ang aming pangako. Buong laman ng puso ko, ito Ang mamalagi sa'yo. buong laman ng puso ko. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi. Oh Jesus, this is our prayer, Lord. Na buong laman ng aming puso, Lord, ay ang mamalagi lamang sa iyo. Lord, walang hanggang ka naming sasambahin. Tanggapin mo, Lord, ang aming papuri mula sa simula hanggang ngayong katapusang ito. Itong lahat, ito'y maging mabangong samyo sa iyo. Salamat, Jesus, for blessing us with your word. Thank you, Lord, for blessing us with worship. Thank you, Lord, for blessing us, oh God, with everything that we have today. And Lord, we offer it all to you. Sa iyo, Lord, lahat ang kapurihan. Sa iyo lahat ang pagdakila at pagluwalhati, Panginoon, ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon. We honor you, Lord, today. Sige tayo sa ating mga kamay patungo sa langit. Panginoon, sa oras nito, ginagawad ko sa bawat isa, Lord, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay, ang grace ni Jesus, even this loving and sweet fellowship of the Holy Spirit, ang sumaamin ngayon, bukas at magpakailanman. Umayo tayong lahat, dala ng puso na kusang punong-puno ng pagdalangin sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. See you po next week.